So maayong hapon sa tanan. Salamat sa Ginoo for giving us strength this afternoon, Igsoon. And we are going to continue sa ato ang series of people in the New Testament. And this is Jesus Christ number 23. And we are still in the manifestation of the earthly life of Christ. Ika-23 pod. Okay, let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. We thank you for the strength that you have given us today. And thank you, Lord, for the opportunity to be with you in your church. And I pray, dear God, that you will bless us once again with your message. Please use me, empower me, O God, for your glory. And I pray, dear God, that you will prepare each and everyone's heart this afternoon sa imong message, Lord, nga mutuhop gyud ang mga messages nga madungog karon for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Jesus' Third Preaching Tour of Galilee. Ikatulong preaching tour ni Christ sa Galilee, dunay nindot nga nahitabo ani mga kaigsunan, and gibahin nato ni sa katulo. So ang una nga ato isgutan ani mga kaigsunan is the ministry of Jesus. So kinahanglan sabton gyud nato mga kaigsunan unsa man ang ministry nga dapat atong buhaton. So kani gibuhat ni Christ for us to learn, unya iyan ning giset as an example para mausay buhaton nato karon sa atong ministry, sa giintrigo nga ministry sa Ginoo nato. In Matthew chapter 9 verse number 35, the Bible says, "And Jesus went about all the cities and villages," unsay gibuhat niya? "Teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people." Now, naigibuhat niya diri nga dili na to pwede buhaton. Dili ta pwede nga mag-faith healer ta. Okay? But we can do something else nga makatabang ta sa mga nangasakit, mga kaigsunan. We can still pray for them. Pero ayaw na lang diha mga kaigsunan nga imong i-rebuke ang sakit kintahay. Unya ang nauwawan ang Ginoo nga imong gisampit kay wa gyud siya ni allow nga gamiton kaniya. Are you listening? So ayaw na lang na kay wala man ta gitugutan sa Ginoo. He allowed the apostles to use that kind of power. Only the apostles. Wala na niya tagay ang uban nga mga disciples. Ang mga apostoles lang ang iyang gitagaan og gahom nga makaayo og masakiton, makabuhi og patay. Wala na ilain mga kaigsunan. So, ang mabuhat nato diri kaning pagtudlo og pagwali. Ang ministry ni Christ is teaching and preaching. So, how can you teach and how can you preach if you don't have the knowledge? Amen. Ang mga Kristohanon karon maglisod og wali, maglisod og tudlo, kay tapulan kaayo mubasa. Amen. You cannot have the knowledge if you do not study. You cannot have the knowledge kung maghuwat lang ka nga kanang hungitan ka. You need to dig. You need to study by yourself. And you need to be eager to learn. You need to prepare yourself, mga kaigsunan. Dili lang kay by chance lang ang imong pagtuon. So by chance basig makashare ko. Mag-share ko ng imong kinabuhi. Walay kuan ba dili definite ang dagan sa imong kinabuhi. So nagkuan ba nag-expect ka nga gamiton ka sa Ginoo? Kung panalitan dili definite ang imuhang commitment, di jud ka gamiton. So a Christian who knows what he needs to do, definite siya sa iyahang mga lihok. So
di man nato pwede nga lihokon ang something na wala ka nagtuon kung unsaon na siya. Kana gani mga ginagmay, mga kaigsunan, mutan-aw mga kag-YouTube, unsaon man ni pag-ayo, unsaon man ni pagbuhat. Adto na ka sa YouTube, how to do it. Diba? Unya, kana mga butang-butang lang na ha, mga igsuon, kinabuhi intaw ni atong trabahoon. Kinabuhi ni atong trabahoon. Hinimo sa Ginoo mga kaigsunan nga giguba sa yawa. Unya karon giintrigo sa Ginoo nato ang responsibility that we need to teach them the Word of God that the only book that can fix their life. Moora man ni makaayo. Ang yawa mo'y tiguba. Ang pulong sa Ginoo nga gihatag niya nato maoy makaayo. So, ang ministry ni Christ, ayuhon man ang mga kinabuhing nangaguba. Kumustahon nato atong kaugalingon. Asa man ta mas nagamit sa pagguba o sa pag-ayo? Nga, ikaw sa imong personal nga experience sa imong kinabuhi, asa man ka mas nagamit sa pagguba sa mga tao o sa pag-ayo sa ilahang kinabuhi? You should be in the ministry of Christ, fixing the broken heart. Muna, ang naka-broken sa iyang heart, kaya ang iyang atop guba, to fixing the roof. Kinahanglan mahimot ang blessing, mga kaigsunan. So, the more you read the Bible, the more you understand how to use your life. The more God will guide you how to make His Word real in your life. Kaya kani pulong ni siya, kung imo tan-awon, pulong na, pero kung imo na masabtan, kinabuhi ni. Kinabuhi ni mga kaigsunan. Mo na nga, lisod kaayo, we bring the Bible and then we have another kind of life that is so separate from the Bible. Bati kayo. Kung singer ka, daga kayo mo pakpak ni mo. Kaya inag-ana ni mo, laki imo tingog. Inag-ana ni mo, babae imo tingog. Grabe ang mga tao, abiba kayo. Biliba. Pero sa Christian life, mga kaigsunan, ma-mix ni mo ang wickedness o ang righteousness, wag yung pakpak ni mong, bisag ang hil, mga kaigsunan, mauwaw. Wag yung tao malipay, magtanaw ni mo nga, wali ka, pero maldito ka. Gamit kag Bible niya, kusukay ka mo, praise the Lord, glory to God. Ay siguro, subagon ka ron. Hallelujah, glory to God. Naunsa ka? Ma-mix din na nimo. Remember this all the time so that sa atong pagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo, fixing ni mga kaigsunan. We need to teach them. We need to preach to them. So lahi ang teaching, lahi ang preaching. Dili kay kanunay lang ta mag-preach. Lahi sa nang teach. Kani, batasan na yun ni Christ mga kaigsunan, since this is His ministry, mo na yung reason nga ninaog siya diri. Look at Matthew chapter 4. The same thing, iyang gibuhat mga kaigsunan. Matthew 4:23. The Bible says, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So mao na ginaiyahang kanang gibuhat gyud. Amen? Teaching and preaching, unsay giwali niya? Unsay giwali? About the kingdom. The gospel of the kingdom. Mga igsoon. So iyang gitudluan ng mga tao nga naay lugar. Naay lugar nga gi-prepare nako para ninyo.
o gusto nako nga makaadto mo. O karon, unsa may atong iwali, unsa may gisugo sa Ginoo? The gospel of Christ. You go and preach the gospel of Christ. Mao na ang unod sa atong mensahe, mga kaigsunan, the death, burial, and resurrection of the Lord that can save them. Mao na nagiwali ni Apostle Paul, mga kaigsunan, sa 1 Corinthians chapter 15. Amen? The gospel. Ang giwali ni Christ diri is the gospel of the kingdom. Wala pa man siya naghatag siyang kinabuhi. So iyang giwali ang gospel of the kingdom. Pero karon, mga kaigsunan, ang gisugo sa Ginoo nato is to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. So dapat mao na atong mensahe, mas tira na, mga kaigsunan. That is our ministry. Make sure that you know how to share it. Make sure that you know how to preach it. Preach the gospel of the Lord. And when you preach, mga kaigsunan, kinahanglan dili nimo ipakita ang imong ability. Kinahanglan imog yung hangyoon ng Ginoo to let the power of the Holy Spirit flow. Kinahanglan mo flow gyud. We are not performers, we are preachers. We are not actors. We are teachers. Naminaw ta? Ayaw pagkuan lang ka na, nag-perform ra ka, mga kaigsunan nga, para inog ka nga mayuhan nga, grabe. Agoy, ikaw may nakitaan, di man ang mensahe. Mas may pa magbarong ka dili niya, ikaw, adyo kay buhaton ba niya, wali ka. Kaysa ikaw may nakitaan. Let the power of God flow, mga kaigsunan, every time you teach, every time you preach. Kay maunay mo kuan, maunay mo dot sa kasing-kasing sa mga naminaw. So the ministry of Jesus, unsay ministry of Jesus? Teaching and preaching. Unsay mensahe? The gospel. The gospel. Mao na nga, na nagpangandoy nga mastiro nimo ni tanan, mga kaigsunan. Master the gospel and let the Lord teach you sa lain pa nga mga butang nga angay nimong katunon sa Bible. Alright? Number 2. Another nga angay natong i-learn sa kinabuhi ni Christ, the compassion of Jesus for the lost. The compassion of Jesus for the lost. When you look at people that you know nga dili pa saved, unsa may mo nakita? Their attitude or their soul. Kaya usahay, makalagot na ba yun na sila? Diba? Usahay, maunod ta, mao na masuko ta. Pero ang insakto gyud nga angay na itong bation, kani kung maluwas sa ni sila, di man ni may mong hasol sa daan. Kani kung maluwas lagi ni sila, di gini may mong hasol sa kinabuhi. Ang problema, daghang luwas, hasol gyapon. No, angkon mo na. Wala na himong gaan ba sa pundok? Wala ka na himong gaan sa pamilya. Wala ka na himong gaan kung asa ka. Ikaw mo'y naghatag og pabugat sa pagbati sa mga katawhan. You are the problem creator. You should be the problem solver. You do not allow the devil to use you. It is the devil that is trying to convince you that you are a problem. We should be the problem solver. Kay gitagaan nata sa Holy Spirit to guide us and reminding us what to do. Sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, i-remind niya nato. O marige, balik gyapon ta. The reason nga nung ang Holy Spirit dili ka remind, kay wa man nato gitugutan nga matudloan ta niya. Sige tag absent sa atong klase. Wa man ta, inig mutudlo na ang Holy Spirit, wala man ka. Mao pay pag-ablay nimo sa Bible, ni sira man sa imong mata.
Magbantay gyud mo ana. Mas maayo pa no, ayaw jug basaha ang Bible. Labi na ikaw ra usa, do not read the Bible on your bed. Kay makatugon jud ka. Unya nagtuo ka, nakabasa ka. Naa magani nagampo nga buntag na ni Amen. No, buntag naman. In Jesus' name. Amen. Nakatuog siya nga nagampo. Mag-careful ka mga kaigsunan. You are approaching the King of Kings. You are listening to Him when you read the Bible. So, ingon ana ba dita klase mo maminaw sa hari sa tanang hari? Ing ana ba dita klase maminaw sa nagbuhat nato? Ing ana ba day ang klase sa pagpaminaw sa Dios? It is God who is talking to you. Amen? So mo na mag-careful kita sa atong batasan mga kaigsunan every time we read the Bible. Now, in verse number 36, Matthew 9:36, the Bible says, "But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd." Kaning sheep, mga kaigsunan, nga ga-wander na siya, way angay. Wag yung angay. Pag makita ka karniro, mangita ka sa uban. Kay ang karniro, gidesign ko na siya nga magpundok sila. Mamita na ang karniro, kung magbuhay kag karniro, niya usara ka buhok, perting luuyaan ang karniro ha. May pakarnihon na lang na nimo. Luoy kay na, kay ang karniro, maglisod siya survive alone. Mamita katong na karniro nga nawa o sa kabog, ipangita yun. Kaya ang design sa karnero, flock, gina siya. Pundok ba? Mamana gigamit na sa Ginoong illustration sa iyang mga anak kay gusto sa Ginoo nga pundokon, nga gipasturan mga kaigsunan og usa. Kay mo man ay pinaka-obedient nga mga hayop, magtanaw sa pastor nila. Pero kaning kanding, pitik kiatana. Kinahanglan yung higtan. Kanding. Oh. Unsa ka i-determine na mo kagalingon unsa man ka karning ka kanding, karnero o karning. Karningro. Karding. Karnerong kanding. Paita nimo kuan kanang identity. Karding. Karnero nga may pagkakanding. Ang Ginoo nakakita siya sa mga tao nga nanginahanglan mga kaigsunan sa Ebanghelyo. Compassion iyahang na gibati. Grabe ang iyang compassion para sa mga lost. Look at in Ezekiel. Gisulti naman ni diri sa Ezekiel mga kaigsunan. Ezekiel chapter 34. In verse number 5 to 6. Masabtan na to diri mga igsoon sa 5 to 6. The Bible says, "And they were scattered because," ngano na scattered sila? There are reason. "Because there is no shepherd. And they became meat to all the beasts of the field when they were scattered." Delikado kayo ni mga kaigsunan ng karnero nga malayo. Unya, kay bao na biyata nga ang Ginoo, before ka naluwas, gipili na ka. Mauna nga mga karniruha ang gusto nga ipagpangita sa Ginoo sa atoa. Pangita ato ang mga pinili. Unya, ang nakanindot ani kay wa man ta kay bao kinsay gipili. Mauna nga atong kuridason og istorya mga kaigsunan, kay ang tanan, ang itsura ana kanding na gina. Hangtod nga atong matudluan ug makaibaw siya karnero day siya. No? Pinili di ay.
O kita unta kay baw sa una nga pinili di ay ta. Unta kay baw oy nga luwasunon po di ay ta sa Ginoo. No? Gipili na di ay ta before the foundation of the world. Di ba? Unya, ang kuyaw anig, naapil na ka sa panon. No? Kani mga young people na to, siguro unta ni. Kay posible man, naluwas yun ang mga ginikanan, pero tungod lagi kay ang imong ginikanan luwas, makakuyog-kuyog po ka. Ang problema, ikaw di ay wa na luwas. Muna i-diagnose na inyong kaugalingon. When you look at the Bible, naabay connection sa imong heart. Naaba kay desire to open it. Naaba kay desire to receive the words from the Bible. Or para nimo boring, para nimo kapoy, para nimo I don't need that. You must be saved. Amen? You must be saved. Nga, basig mo yung ka, basig wala dyan ko pili as Ginoo. Di pa ngayon as Ginoo, Lord, i-appeal po ko, Lord. Ay, luwas sa po taong ko, hinimo, biya ko nimo. Di ba? Kaysa nagdahom na ka mga kaigsunan, unya, ikaw nakahibaw dyan ka, wadyo kay basabasag Bible, pila nakakatuig nagsimba, wadyo kay basabasag Bible, makadungog na kagpulong when you are in church. Digay ka mo review sa mga messages. Nga naman, para nimo. Kay bawa na kaunsaon na imong kinabuhi. Tara mga ko, tinuod ka kanino, delikado kayo kung ikaw laag. Kanunon ka na sa mga beast. Tukbununon mga kaigsunan. Muna delikado kayo nga, dili dyo ka pwede nga mag-inusara ka. Kay ang strength sa mga karnero, when the sheep are together, di gyud kaduol ang kanang kaaway. Kaya nagpundok man sila. Unya, ang nakanindot na kay, basta naay ka ng devourer bitaw, ang ilang ulo, ilang man taguan, ang ilang ipagawas, ang ilang mang lubot. They know how to protect themselves. Kung together. Kaya ang delikado man ako, makita ng ulo, ang liog. Kamao sila ba? Basta together. Muna pag na alone ang karnero, wa na, delikado na siya. So kinanglan na agyo shepherd. Muna pasalamat mo nga ang Ginoo, ikaw, gihimo kaniya karnero, gitagaan kaniyag shepherd. You need to follow your shepherd. Ayaw pag kanang magpalayo ka, nas pastor, arita diri kay nas pastor diha. Wa na. Imo nang gilawg, imong kaugalingon mga igsoon ngadto si Yawa. Nya ang Yawa ra bab sa gasala na mo gawas. Verse 6. My sheep wandered through all the mountains and upon every high hill. Yeah, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them. Ay. Time para minaw tani. Unsa na may gitrabaho nato kita may gisugo sa Ginoo. O niyo ang Ginoo, asa naman ni akong mga gipansugo? Nagkatag ako mga karnero, tuan nagasigig pataas na sa iyang kinabuhi. Lisod na kayo kabuuton kay pertinang hatag sa Yawa o kanang kuan supply para niya na asya tanan. Nakaibaw ba mo nga ang Yawa nakaibaw, it is hard for the rich man to enter into the kingdom of heaven? Mo na makita ninyo mga igsoon, kasagarang dato unbeliever. Para lisod nila ang pag-adto sa langit. Unya, mo agree ba mo nga lisod sa Kristohanon sa pagpangalagad kung kabus ka? Kaybaw mo ana? Nga kaybaw ang Yawa? Nga maglisod ka sa pagpangalagad kung imo pang pangitao ng imong paniod to?
imo pang pangitaon, mao pa imong pagpaniudto, imo na sang pangitaon, imong panihapon, kaybaw ka, ha? Kaybaw ba ka nga ang yawa, kaybaw nga pag ingon ana imong kinabuhi, maglisod kag pangalagad. Mao na iyang gipaning kamutan nga naa kadiha. Kumusta imong kinabuhi? Unsa may imong pakigbatukan everyday? Ang pagbuhi sa imong kaugalingon? Kaya gisugo ra ba sa Ginoo nato? When it's time for us to labor, it is for someone else. For the needy baya. Pero kumusta naman ang atong paghago? Nakafocus ba sa atong personal nga panginahanglan? Basta mauna na atong topic, no, manghilom gyud mo. Kay bao ang yawa nga di ka magamit, dili ka makahatag sa imong kinabuhi kung nagkalisod ka, kay bao si ana. And that is why gipaning kamutan niya nga ikaw di jud ka kasabot anang panalangin sa Ginoo nga perting grabiha panalangin gisulti diri oy. Di ba? And there is only one very important reason why God blesses His children. Para matrabaho sa iyang anak ang gisugo sa Ginoo. Na? When God gave us that responsibility, He knows that we need something. We need resources. We need something that we could share to those who are in need. Daghan na kay mga example diri. Usa kay gayon ang Ginoo ni tan-aw siya nga tanawan ni mga tao, oh, ganina ra ni. Taod-taod na ni nagsigig sunod-sunod nako. Wala sila'y pagkaon, luoy kayo. Oh. Ningo ba ni siya dayon? Oh. Hala, pangita mo dito og asa mo kapalit pagkaon. Nihana ba siya? O iyang interview ang iyang mga apostles unsa may inyong mabuhat ana? Unsa may naan ninyo? Kay gitudlo sa Ginoo mga igsoon nga ang buluhaton kinahanglan mo share gyud ta. Umo lang. Walay nangita sa mga karnirong nangasaag o nangawala tungod kay nagsigig pangita para mabuhi ang gisugo sa Ginoo. Walay compassion. Walay compassion. Ang iyang compassion nasa iyang tiyan, padung. Luuya na ko, gutom ko. Luuya sa tiyan sa kong anak, wanay sud. Nya nakalimot ka nga ang Ginoo nagpromise, ako'y puno ana. Basta buhata lang akong gisugo nimo. Di ba? So nakasabot na ta nganong gakatag ang mga kuan ang uban to ana sa ibabaw sa bukid. Nindot na kay kinabuhin na uban no. Nana sa high hill. Nagkatag mga igsoon. Karniro pero murag kanding. Ang kanding ra man ni ganahan og kanang nas taas. Wala na tudlo eh. Nasaag mga igsoon. So, walay nangita, nakitan sa Ginoo, na found out niya, none did search or seek after them. Wa mo na konsensya na. So, ang pangutana, nganong wa may nangita? Point number 3. Atong isgutan, the harvest and the laborers. In Matthew chapter 9, 37 to 38. 37 to 38. Diara ang problema mga kaigsunan. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ningon ang Ginoo, daghan kayong anihonon. Walay mangani. Unya sa kagamay pagyud sa mga manganihay. Di ba? The laborers are few. Ang nakita pagyud sa Ginoo, the laborers argue. Gamay ra sila, magsige pa jug lalis.
Magsige pag yung debate. Wala na'y power to preach the gospel of the Lord. Uso pa may power nimo nga nakigdebate ka, nakitaan ka diha sa TV, nakitaan ka diha sa YouTube, nga debatidor ka. And then when you teach, yun sa katuman ng debatidor, wala. You lose the power, you lose the chance. Mga kaigsunan. Giingnan na tadaan sa Ginoo, the harvest is plenteous. Mas daghan gud ba ang pobre kaysa dato? Nagbaha mga kaigsunan. Ang mga pobre. Sila ang pinakasayon tagaan sa gospel. Di ba? Mas musayon pagyud kung ikaw wa nagkalisod. Kay kung ikaw nagkalisod ka, unya niadto ka kanang sa gingon sa Ginoo, the harvest is plenteous. Mura naman ka nag-blend in. Na kay gustong buhaton pero luuyanin nila pero wa kay mahimo ba? Wa kay mahimo. Daghan kay lugar mga kaigsunan nga daghan mga tawo namuyo. Wala sila'y tubig. Wala sila'y suga. Oh, kung kuan pa lang, kung sulid ang ato ang kanabitong kusog, kung nagkahiusa ta, maka-provide ta ng usa ka community, pila ka bukalag diha maminaw sa pulong sa Ginoo. Wa mo kakita ana. Pila ka bukalag ready to listen. Ato tag layo kayo nas bukid mga kaigsunan. Nga wa gyud gani sila kakita mga igsoon anang mga salida o dad-an ato ditong tilon. Pag film showing ta dito. Nya ang nindot pa gyud ang atong movie nga gihimo moy atong gipasalida. Di ba? Daghan kita pwede mabuhat. Pero kung katag-katag ta, iampo yun na nato nga film mga igsoon. Kay dili na mahuman, usa ka buwan lang. Sa ito pa, once nga ni-appeal ka ana, pagkamatyan yun na nimo, hantod mahuman. Kay lisod, kay usbong naong. Di ba ka nag-appeal-appeal ka niya, pagkahuman, nikalit lang kagkawa, agoy, unsaon hindi, ato usbon ang script, patyo na ito kaning nga karakter. Gikidnap, nawagta. Kapoy kay kusab sa writer na. Muna, andaman na lagi na, day. Daghang kang mga reserva. If ever mawala ni siya. Oh, naay plan B. Namatay, unsa may hinungdan. Oh, gikaon sa bakunawa. Mausap na sa ng story, the whole story, hantod sa katapusan. Kaya nawagtang naman niya, lison man usbon ng naong. Muna'y kapait. Di ba? Unya, kanang wa kay pakialam kung mahuman o dili, agoy, muna'y delikado. Pero kung magunahuna ta mga kaigsunan, it could be a great tool sa pag-harvest. Gather og mga kalag. Agoy, na harbisonon. Muna'y nakanindot. Naana ba? Nanay heads up ba? Gipakita na tadaan sa Ginoo. Daghan na kayong harvestonon. Asa naman ang mo harvest? To ara, nangita pa sa iyang kinabuhi in town. Nanginabuhi pa, perting bisiha. Busy kayo para sa iyang kugalingon. Verse 38, diara ang sugyot sa Ginoo mga kaigsunan. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Pray. Wa kay panahon, hala pag-ampo. Lord, ang imong field, walay nagtrabaho. Please send laborers. Unya ang Ginoo mga kaigsunan, ningon na siya nga, go and preach the gospel. Wa may nigo. Nibalik nga to sa Ginoo, Lord, padali og liburen. Ani una lang na to, ikaw di ay. Ngayon di bang kakago.
Di ang gingon si Ginoo, pastor, magampo roman. O ampo tas Ginoo nga iyang padadag laborer. Kinsa man ang laborer sa Ginoo? Kinsa ang laborer sa Ginoo? Tanan nga luwas. Laborer sad sa Ginoo. So ibalik sa imong kaugalingon kanang imong giampo mga kaigsunan. Wa ka kasabot sa giingon sa Ginoo. When He tells you to pray for the Lord of the harvest, that He will send forth laborers. Kinsa ang laborer? So kinsa iya ipada? Ikaw. Wa ka kasabot ana. O mo nagisige ra kag ampo, Lord, padadig laborer daghan ka dito Lord, nakita nako. Kinsa man ang laborer, wa jud ka kahibaw kinsa da ka. Kung anak ka sa Ginoo, laborer ka sa Ginoo. Nganong wa man ka kasulti? Ngita pa magkaglaing laborer. Mura ka og katong pulis nakalimot nga pulis siya. Kita siya naay ka nang nanulis. Pulis! Pulis! Pulis dahil siya. Naunsa. Nakalimot siya mga pulis. Nakalimot kang Christian ka? Nakalimot ka nga ang Christian, laborer sad? Nga nung nangita pa magkakinsay mo share, ani ikaw di ay. Mo na importante kayo, tanang membro sa simbahan, kamao mudro sa sword. Kamao mo share sa pulong sa Ginoo. Kamao mo share sa gospel of the Lord. Tanan gyud dapat samtang bata pa na-train na. No, kamao na sila mo explain. Wag yun wa nang lihis mga kaigsunan. Mo na kita mga laborer ta. Unya giingnan nata sa Ginoo, pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. So nganong wa man gihapoy ni go? Ato pangitaon, ganahan mo ato pangitaon asa na ni sila? Pangitaon na to, sige. Ari na to sila pangitaon sa John chapter 4. 35 to 36. Basig makita ni nato sila diri. 35 to 36. Daray, nakita nato ang mga laborer nagsigi og reasoning. Nagsigi reasoning. Unsay giingon? Ingon si Christ, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the field, for they are white already to harvest. Ayaw sige og kanang rason nga dugay pang harvest, napay 4 months, ingon ang Ginoo, naa nang harbisonon. Kaya mo sana imong 4 months, Lord, naapa ko'y trabaho, Lord, naapa ko'y buhaton, muabot ra lagi ng panahon, makapangabig ra lagi kong kalag. Ningon ng Ginoo, panahon na! Pero lain man imong panahon na, panahon na! Para magsaya. Lain man imuha. Now! Ingon ng Ginoo, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Pero ang kalibutan, karon na ang panahon sa paglipay-lipay. Mo na mga Kristohanon, tuwa nakatutok sa kalibutan, mga igsoon. Pag TikTok sa kalibutan, TikTok pong Kristohanon. Kung ganahan dyan tag-TikTok, mag-TikTok tas pulong sa Ginoo. Iwali ang pulong sa Ginoo. Di ba, mugbo naman na? Kaysa magkiti-kiti ka diha. Iwali ang Ebanghelyo. Mubo ba, mubo? Para makita nimo mga kaigsunan, mabuak ang imo kasing-kasing kay wag yun ni-like. Unya kay imong tinguha nga mag-TikTok ka para makita po ka pareha nila. Digilisan na mo imong content. Ano si pastor, waman di man ta kakita ano? Ang imong gikuan, ang ihatag ni Meta.
wa ka nagunahuna sa ihatag sa Ginoo nimo. Mo na wa nimo nakit-i. Kay wa na gimeta-meta na ka. Wa na ka kaybaw mga kaigsunan, gibutaan na di ay ka. Wa na ka kakita pagka kuana ni nagsigig rason nga wala pa oy. Napay panahon. Wala na'y panahon oy. Tanawa, nagsigag pangita sa imong kinabuhi, nagsigag pangita sa imong panginahanglan, niyo nang Ginoo kung nangita pa lang ka sa mga kalag nga akong gipapangita nimo. Ano sa gingon sa Ginoo 36? And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Kaklaro na mga igsoon. Munong panahon sa Corinth mga kaigsunan nga ang mga Kristohanon sa Corinth naglibog na sila. Kinsa may atong sundon si Apollos o si Paul? Ngano naglibog man sila? Because si Apostle Paul man nag-start sa church. Si Apollos nagpastor sa church. So kinsa may ato paminahon ani? So natunga na ay for Apollos, naafoy for Paul. Pag-abot ni Apostol Paul dito, gikasabaan sila. Kinsa man na si Paul! Kinsa man na si Apollos! Si Paul nagtanom, si Apollos na misbis. Pero ang Ginoo naghatag sa increase. So kinsa may importante? Ang Ginoo. Ano yung problema mga kaigsunan? Usay di ta katulong ba? O karon ningon na Ginoo, ako'y mo provide sa imo panginahanglan. Imo jud pangitaon. Pabilib jud ka nga kaya nimo. Ang tanan nga namunga makadawat og sweldo na ay wages. Yung suma pa paghatag sa Ginoo, pinaagi sa panalangin. Tagaan ka sa Ginoo wisdom where to get the treasure. Where to get the wealth that God promised. Nga dili maapektuhan ang imong pagka-servant. Bribery man na. Nakaangkot kag kayamanan pero wala ka nakapangalagad. Bribery na sa yawa, it will not last. Pero kung ang blessing imong nakuha mga kaigsunan, durable riches ang ihatag sa Ginoo nimo. Riches nga maabot pa sa imong mga kaapuhan. Pero kanang bribery sa yawa, di nga nakaabot hasta sa imong anak. Wag yung inheritance mahatag nimo. Kay mo siya mahatag ninyo sa inyong anak, kung di mo mangalagad sa Ginoo, problema kay buhiunon ka. Ya ganahan mo himo mong bula. Bula nga bulingit. Ipasapasa ka. Ha? O ganahan ka nga ilugan ka. Ingnog ka sa imuhang igsoon. Kanang, kuya, ayaw suluhan na si mamag, papa. Uy, papa, ari sana, amo na sana. Nga naman, kaya nag-ung-ung ang inheritance. Pero guwa na'y madaw-daw imong mga anak ni mo. Kuya, kuha, ano sinis mamang papa, diri asula na, hindi na ko kalihok. Wala ko'y mahimos kung kinabuhi. O, hindi mo na imong gipamana sa imong anak. Problema. Pero kung ang imong buhat, ang nakuha nimo panalangin sa Ginoo mga kaigsunan, di mo hubas. Tiguwang na ka, ikaw tong tiguwang nga nagayang-hayang ilawom sa kahoy nga iyang tinanom. Sakto nga pagkatanom ba? Sakto nga pagka-spend ang kinabuhi. Diha niya gigugol ang iyang kinabuhi sa mga sa lugar nga dili makuha ni bisan kinsa kay imo. Oh. Wisdom man na nga ihatag sa Ginoo. Bisag kung saan may pasabot ang mga tao, ay mudagan gyud ay ato na ko silain. Mo na, kagawan, tiguwang na ka, nigawas ka. Pag balik nimo sa imo ha, wa may tanom diri.
Pakadaghang maayo kay dagko kay building ipagtukod pag uli nila, way bay. Pero pila naka-building gitukod. Maayo kayo mo kuan kana mga piping diha nga mo agas ini ka. Di ba daghan na kayo mga kana mga kuan ba kana mga construction worker. Maayo kayo mo palitada, maayo kayo mo file og hollow blocks. Maayo kayo pero pag abot sa ilang bay, wala. Ingunan ang itsura sa mga Kristohanon. Maayo kayo dito sa kalibutan. Hala, maayo kayo mo explain. Pero pag abot na diha sa iya, Kristohanong kinabuhi, zero. Walay kuhaunong panalangin sa Ginoo. Mauwaw ta na, oy. Gipakamat yan, biyata. Gipalit, biyata. Gikuha, biyata sa Ginoo sa kamot siyawa, mga kaigsunan. Ang dapat natong buhaton, ibalik na to sa Ginoo ang himaya. Sa kaluwasan nga atong naangkon ba. Unya ang pagbalik nato sa Ginoo sa himaya, mga kalag igsuon kay mo man iya gisugo. O di ba? Ang mga anak nato nga grateful sa hago sa mga ginikanan, tagaan nila grado ilang papa nga dagko kayo. Tagaan nila og medalya. Adto sila mo salot sa ilang ginikanan, salot na to riyan. Mo ilang regalo ba? Being grateful. Di ba? Kita mo atong katong kanang Jessica Soho nga kuan nga ang iyang papa farmer ba? Nga ni-graduate siya, dagan nito siya. Nahuman ako with honor. Gadagan siya. Hilak in taon niya papa. Gitaod niya ang medal sa iyang papa. Siya, ayaw kay mahugaw. Siya, dili, imo ni pa, imo ni. Pero kaning mga anak, mga kaigsunan nga, pitinghago sa ginikanan niya, ang anak, panghinambed lang sa eskulahan. Dadaan lang tagbula. Kadahuman sa exam, bula mo'y itlog man na sa una, karon bula. Upgrade. Pero zero gyapon na. Wag ungrateful na mga kaigsunan. So, if you are grateful to the Lord, what He did on the cross, mga kaigsunan, di magyunaton na mabayaran. Pero gitagaan tag chance sa Ginoo nga makabayad ta bisan di na nato mabayaran yung tinuod. Pero ang iyang gisugo nato pang-harvest mo. Ayaw na sige rason nga naapay 4 months. No? O ganong 4 magyunagikuan sa Ginoo kay kani magsigig rason mapur gyud. Mapur. Poor man. Sige rason. Sige kag rason nga naa pa dugay pa. Alam mo na magkalisod ka. Di ka kadawat sa panalangin sa Ginoo. Because he that reapeth receiveth wages and gathereth fruit unto life eternal. Mauna nga durable ang riches nga madawat sa Ginoo nato, madawat nato gikan sa Ginoo mga igsoon because it connected to eternal. Eternity mga kaigsunan. That both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Mo to suko kay si Apostle Paul. Ngano nag-away-away man mo nga kami ni Apollos mag-rejoice together man mi. Nya kamo na hinuon dili. Amen. Mo na nga ang panalangin. Wala ta nagkuan nga mag-ilugay og kanang mga simbahan nun mag-ilugay og membro. Mo na mag-away na mga pastor, di na magtagad, inigkita igabot sa daan, di na kaila. Nga naman, ngawat og membro. Mo ni dadon na to ni prinsipyo mga igsoon. Kung kawatan tag membro, alam ayon na kawatan na imong membro para mo ni magkuan diha. Kasagarang kawaton kana mga badlongon pod. Kaya di man ni makawat ang di badlongon. Amen? Ang makawat kanang badlongon. So kung gikawatan og membro, thank you Lord. Nakuhaan taon mig kuto. Kaya may mag-inunggoy nga mga
mga pastor po, mag-inunggoy. So, ang makuha nila, kutora. Di nila makuha yun ang tinuod nga mga membro. Di ba? So, malipay sa ta nga, naay makuhaan kay di to tinuod. O karon, tinuod baka ning nakabilin. O basi kuyaman pa mo nang wa mo makuha eh. Ini ka himo gyud imong kuan kanang kuto na gyud ka, makuhaan ka. Nindot kayo eh. The example of the Lord Jesus Christ tells us how to do His ministry. We need to understand the kind of ministry nga gibuhat ni Christ, and we should copy His compassion, mga igsoon. And we need to understand that the harvest is plenteous, and we are the laborers. We are the laborers. Ayaw tuguti mga kaigsunan nga, where are the laborers? We. Sa diyan niyo na Ginoo pray, ina Ginoo, Lord, ako ang laborer. Muna mo singgit na utakag, pulis, uy, ako ang pulis. Uy, pulis ko. Ako ang pulis, dakpunta ka. Di kay ikaw pa na mo singgit og pulis, kay gitulis ka. Kuya, ano? Sa aglihok kay tulis ni. Tulis, pulis. Nga ikaw dito yung pulis, kay dumdum ka. Uy, pulis ko dong, dakpon ka. Sa gini makuyawan ba? Makalimot. Dapat dili ta maratol ha. Ayaw karatol. Let's serve the Lord. Let's serve the Lord. So I hope nga nakahatag din ninyo og pagtulunan mga kaigsunan, kabahin sa buluhaton sa Ginoo, and ato ning i-apply sa atong kinabuhi. No, nagtan-aw ning mga gagmay nato. Ayog tuguti nga kani mga gagmay nagkuyog-kuyog nato diri. Nakadungog sila sa mensahe. Unya pag abot dito sa balay, wat nila nakit nga imong gibuhat. Oh. Unsa may mo gitudlo nila? Ay nga naon na din na pagpaminaw. Minaw ta dito, pero ilabay na nato igahuman. So say may tabo sa next generation sa simbahan. Wala, laborer gyapon. Magyapon nila kaw. So, let's stop that kind of mentality, mga kaigsunan. Magalaga tagtarong sa Ginoo. Amen? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you, Lord, sa imong mensahe. Salamat sa imong mga rebukes. Salamat sa imong mga reminders. Salamat kay Lord nga kami, imong gipili nga mahimong laborers. And salamat, Lord, sa pagpoint nimo namo og balik that the harvest truly is plenteous, pero kami mo'y wala. So please help us, O God, that we could see, we could lift up our eyes and look on the field so that we could see that the harvest truly is plenteous. Please help us, Lord God, nga dili namo paminawon ang yawa kay ang iyang goal magkalisod ang among kinabuhi. Tuguti, Lord, nga ang paminaw na mo, ang giya sa balang espiritu, kay ang paggiya sa balang espiritu mo, paghatag og abundant life so that we could do properly, we could help others, we could stretch our hands to other people, those who are in need, and we could tell them about the gospel. Thank you, Lord, for the opportunity. Thank you for the guidance. And I pray, dear God, that in this invitation, may you bless your people, O God, to come, to pray to you, O Lord, to thank you, to ask for your help, nga mabuhat yun namo, Lord, ang angay namong buhaton sa imong buluhaton. Imuha man ni, we need your guidance. We need you to help us, O God, accomplish what needs to be done. Thank you, Lord, and this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. All right?